Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is July 5, Saturday, 2025. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 9, verse 14 up to 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay maiksi. Ito po ay tungkol sa luma at sa bago. Sa Bible, meron tayong lumang tipan at ang bagong tipan. Sa English, Old Testament and New Testament. Ito ay pwede nating maging basihan para malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon tungkol dito sa luma at bago. Doon kasi sa sidla ng mga alak, kapag inilalagay mo at ang alak at pinapatagal doon para mas lalong sumarap, nagkakaroon siya ng fermentation ang tawag nila. Kapag fine-ferment mo yung alak doon sa loob ng balat, sisidlang balat na yon, nagkakaroon siya ng pressure habang tumatagal. Kaya kung ang lalagyan nito ay luma na or dati nang nagamit, may posibilidad na sumabog or pumutok ito. Kaya mas sinasuggest na gamitin natin ang bagong sisidlang balat. Ganon din naman ang ating bagong tipan, ang new covenant natin sa Panginoon. Maraming grasya ang ibinibigay ng New Testament para sa ating mga Kristiyano nang dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung mga dating tipan o lumang tipan para ma-receive natin yung mga grasya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga noon, iba't ibang klaseng mga batas ang pinapatupad. Kung noon ang basihan noon nung
pagiging ng pananampalataya, ng may pananampalataya. Ang tao noon ay tinutuli bilang katibayan ng kanilang pananampalataya. Ngayon po, yun lamang po ay parang panlabas na yung parang panlabas lamang yun na para ipakita natin na mayroon tayong pananampalataya. Sa panahon po natin ngayon, sa bagong tipan, ang binyag po ang nagbibigay sa atin ng tunay na sakramento ng pananampalataya. Yung sakrament ng baptism po, yun po ang basihan natin na tunay ang ating pananampalataya. Kapag nagkaroon na binyagan tayo, na natatanggap natin ang Espiritu Santo sa ating buhay. At dahil dito sa Espiritu Santo, ang grasya ng Panginoon ay mas lalo nating natatanggap, dahil ito na yung parang bagong sisidlang balat. Ito na yung bago nating pagkatao bilang anak ng Panginoon dahil sa Espiritu na natatanggap natin. At mas matatanggap natin yung grasya ng Panginoon dahil sa kaloob niya sa atin. Sabi nga doon sa, mababasa mo rin yan sa sulat dito sa gospel natin, na antayin niyo ako at ibibigay ko yung Espiritu Santo and you shall be clothed with power. Yung cloth, no? Parang ganun din yung bagong sisidlan ng alak. Ganun din nung nagkasala sila Adan tsaka si Eva, ang Panginoon mismo ang nagbigay sa kanila ng kasuotan. Ganun din, bago tayo maging Kristiyano, magpapabinyag tayo para matanggap natin yung Espiritu Santo. Ito yung bagong sisidlang balat para ma-receive natin o matanggap natin yung grasya ng ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig and God bless.